Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay mag-install tayo ng EBNG o kaya yung tinatawag nila na Emulated Virtual Environment for Network. So pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. So usually, ito yung ginagamit ng mga professional na pang-testing sa mga application bago nila i-deploy sa o bago nila gawin sa mga environment. So example natin, kung magde-deploy sila ng network, ginagawa nila muna sa EBNG, ini-emulate nila muna bago nila ini-implement sa real world. So maraming mga function na pwede natin magawa dito sa EBNG. Pwede yung iba't ibang vendor ng network, pwede lang i-testing yung kanilang mga product dito o i-simulate bago i-deploy sa mga real machine. So, meron dalawang version ito, yung professional edition at saka yung free edition o kaya community edition. So, gagamitin natin dito yung community edition, pero yung may limitation siya ay 63 na 63 na nodes na pwede natin i-deploy dito. So, ito yung aking EBNG. By the way, at saka yung different niya, yung community edition ay pag nagra-run siya, hindi mo pwedeng i-connect yung isang device. So, sa professional edition, kahit naka-run siya, pwede mong i-connect yung other device. So, actually, sa mga lab ko na ginagamit ko, practice lab ko, ay ginagamit ko palagi, of course, yung free. So, ito yung aking VMware Workstation. So, kailangan natin muna mag-install dito. So, meron akong tutorial dito. And pwede nyo panoorin sa, o pwede nyo i-check sa description ng video. And ito yung install natin. So, pupunta lang ako dito, right-click and open. Or pwede natin i-click dito, i-click yung open virtual machine. So, dito na lang ako. Dito naman ako sanay. Pwede sa file. So, i-locate natin yung aking file. I-copy ko lang yung path location na yan. Then, ilalagay ko dito. So, hanapin nyo na lang kung saan actually nakalagay. So, ipipress ko dyan. So, yan. And open ko para makapunta ako sa folder na yan. Oy, bakit hindi dyan nagpunta? Ulitin ko. Tapos, i-enter ko na lang. I-press ko dito. Then, enter. So, yan. Nandito na ako sa folder na yan. Pwede na actually i-locate. Pero, nilagay ko sa download actually. Pero, yun lang ginamit ko na techniques for. So, pag nandyan na tayo, i-double click na natin para ma-import natin. So, lagyan natin dito ng pangalan na VMware. Oh, EBNG, tapos NG, yan na lang, VM. So, yan. Actually, pwede nyo, itong, ano na to, mada-download nyo to sa EBNG website. So, ito. Dyan nyo pwede ma-download. So, i-type nyo lang sa Google, download, tapos BNG dyan nyo makukuha. Then, import natin. So, yan, importing na. So, i-pass forward ko na yung video para hindi masyadong mahaba. So, ito guys, na-import na yung ating EBNG na file. So, meron na rin siya dito sa ating mga less than siguro 1 minute. Depende sa speed ng inyong internet, computer. So, i-run natin. So, i-minimize ko na lang para hindi siya sagabal dyan. So, i-run natin. Pwede natin i-click dito at saka dito. So, bago ko pala i-run, i-edit ko muna yung mga component niya. So, currently, naka-GB RAM yung allocated sa EBNG na to. Then, mayroon siyang 60 GB RAM. Ay, sorry, hard disk. So, mag-add lang ako ng hard disk dito. Mag-add ako ng disk na i-ano ko lang yung default niya na let's say 50. So, kung wala kayong free space sa inyong laptop, ay pwede nung i-skip ito. Kaya inag-add ako nito kasi gagawa ko ng lab ko. Tapos, yung pag napuno yung 60 GB RAM, kasi maglalagay ako dyan ng maraming lab na mga nodes, baka mapuno. Actually, pwede ko siyang increase na 60 para sure ako. So, yan. So, hindi ko ginala yung 60 doon, nag-add lang ako.
Tapos, kung gusto niyo mag-add ng ibang adapter, ay pwede niyo ako mag-add dito. So, mag-add tayo ng isa, yung naka-bridge yun. Tapos, maglagay ako ng isang adapter na what you call NOT. Ito, bridge. Tapos, pwede po kayo mag-add kung gusto nyo para uh, ma-utilize nyo. So, ito, bridge, ito NOT. Tapos, kung gusto niyo pa mag-add ng isa, halimbawa, adapter natin, tapos dalawang NOT, tapos hose only. So, yan, meron akong tatlong option dyan. Meron akong tatlo. Pero pwede nyung i-ignore actually, pwede isa lang. So, okay natin. Then, power on natin. So, medyo laki natin yung ating screen para nakikita natin. So, yan guys, hayaan nyo lang siya na mag-load. So, yan. Kailangan natin mag-login. Yung kanyang default password ay root, then user ay root, then ABE. Yung kanyang ilagay natin dito root. Then yung password ay EBE. Ayan, password ay EBE. So ilalagay natin dito type the root password, ilagay natin dito na hindi na natin papalitan. Root password is EBE. Ayan, okay natin. Ilagay natin EBE, enter natin. Tapos yung host name, dyan default, i-enter lang natin. Okay. So, ito, wala na tayong papalitan dito. Yan, then, ito, okay. Ito rin, enter natin to. Wala na tayong papalitan dyan. Enter na lang. Okay, sa ating, enter na lang sa keyboard. So, yan, hintay natin. Kasi hindi natin papalitan kasi medyo mahirap i-recover yung password. So, mas maganda gamitin natin yung default. Kasi meron akong license na nakuha sa untrusted or unknown page. Kaya yun ang license na ilalagay ko dito sa mga switches at saka router. So yan, yung ating IP address dito sa taas ay i-check natin kung saan yan na-pick up actually yung IP address na yan. Saan ba yun? Edit? Dito. So dito niya nakuha actually sa 011. So pag nagpunta tayo dito sa DHCP editor, change settings. Okay? Hindi ko nakita kung nakita nyo. So, yung IP address na yan ay actually nakuha niya sa aking bridge. Sa aking physical Wi-Fi. I mean, sa network ko ay iyan ang range ng aking IP address. So, ibig sabihin, pwede natin ma-access yung ano na to, IP address nito sa ating browser. So, iyan ko lang dito na Chrome. Ay, tanong gamit yung guys na browser dito. So, ilagay natin dito yung IP address na yan na 192.168.0.11. Yes, 11. Then, yan guys, na-install na natin yung ating EBNG emulated virtual environment. So, ang default natin, yung password na nilagay natin na hindi natin pinalitan ay root, then yung ating password ay EBE. Root pala, sorry, admin, tapos EBE. Ayun, nakalimutan ko. So, pag dito sa interface dito ay yung ating user admins, tapos dito sa console ay root. So, ito guys, pwede tayo mag-add dito ng ating, mag-create ng folder, halimbawa example, test, or demo na lang. Add natin, then punta tayo dito sa ating folder na demo, tapos pwede natin maglagay dito ng, mag-add tayo ng projects. So, saan ba yung add? Add and, ayan. So, enter natin, test.
So, yan ang ating example na file name. Gagawin natin, of course, ilalagay natin dyan kung anong pangalan ng lab natin. Tapos yan. Pag ni-right click nyo dito, tapos wala pa tayong nakalagay dyan kasi wala pang mga images dito. So, merong isa dito actually, BPC. So, yan. Hindi kayo pumili dito ng icon related sa inyong project. Halimbawa, PC. Then, pwede yung ilagay, halimbawa, 2 PC ang kailangan natin dito sa project na to and save. So, yan guys. Ayan. Then, pwede nyo nang i-start yan. So, hanggang dito lang guys. And huwag nang kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.